Good morning. So dito tayo ngayon sa may Quezon Boulevard, particular sa may Philcris. Nakatawa lang, no? Anong meron sa video na to? Share ko lang ho sa inyo dahil ako'y kahit paano ay nagagalak, natutuwa na itong dating area na yan na kung saan natatayuan ng Philcris ay isa yung Kalahiban or ano siya, yung Basakan, pero hindi siya Basakan, no? Basta parang lambak ganun, no? Maraming ano dyan, mga tumutubong kangkong o gabi, no? So in short say ano yan parang matubig na area yan, pero kita na natin ngayon, no? Meron ng nakatayong isang gusali na dagdag ambag yan. Malaki ang ambag niyan sa GDP ng Davao City, no? Mantahin mo yan, Optum tsaka Ibex, so mga BPO. So wala lang, no, share ko lang kasi marami tayong mga kabayang mga taga Davao dati. I mean mga Davaoenyo pa rin naman sila by heart. Yun nga lang, physically, literally hindi na sila taga Davao, no, kasi hindi na sila nakatira sa Davao City. Ando na sila ngayon sa ibang bansa, ando na naninirahan, nagpamilya. At yung iba naman ay napadpad sa ibang lugar, rehiyon ng Pilipinas. May iba na doon na naninirahan ng matagal na, napakatagal na, sa Kamaynilaan, Luzon, Visayas, and some part of Mindanao provinces, no, na kung saan medyo malayo na ang Davao City para sa kanila. Hirap na silang mapunta dito gawa ng napakarami ng mga priorities and mga dapat unahin, no, kaysa mamasyal sa Davao City. So yun lang, sa mga nakatira dati sa Bukana, shout out ho sa inyo. Ito na ho yung lugar ho ninyo ngayon. Ayan. So itong mga lugar na to sa Bukana, St. John, ano pa ba, no, basta St. John area, tapos gilid Bukana. So literal na Bukana ho talaga dyan, kasi dyan situated yung open or dyan yung meet up ng tubig ng Davao River at ng open sea. So dyan nag-meet up kaya Bukana. So yung lugar na yan dati, balikan natin 2005, wala pa masyadong tao dyan, wala masyadong bahay. Pero ngayon kapag pupuntahan nyo kapag araw, ang dami ng bahay, no, hanggang parang sumaganda sila sa pinaka-coastal area. Anyway, so balik tayo dito sa Maya na Philcris. May mga bahayan dito dati na wala naman talagang masyadong value. Yung sa likod niyan, Philcris, wala masyadong value, walang masyadong boarding house. I mean, may mga boarding houses naman, pero yan nga hindi masyadong inuupahan or mababa lang yung value. Pero ngayon, ang mahal na, no, sa mga 10,000 yata, 5,000 yung mga kwarto dito sa area. Kasi nga dahil dyan, no, malapit sa Philcris. So ano ba meron sa Philcris? Syempre, ano yan, grocery store, meron silang convenience sa loob, convenience store, tama, no? Tapos meron silang Ibex tsaka Optum. Tapos may mga restaurant naman dyan sa kanilang portion dyan na area, may mga dyan, may mga restaurant kita paano sa mga empleyado na tatrabaho dyan. Siyempre dito yan maghahanap ng mga upahan sa may tawag nito, Bukana, St. John Bukana. Lalo na kung starter pack pa lang sila, no, kakasimula pa lang magtrabaho, so hindi pa nakatanggap ng sahod. So for the meantime, pagsatsagaan ho muna nila yung sa likod nito. Pero kapag nakasahod na yung mga yan, yung iba ay lilipat na sa mas magara, mas decente, mas magandang bahay. Hindi na kagaya dito na dikit-dikit yung bahay. Kapag nagkasunog, no, delikado din siya. So ito lang yung latest update natin dito sa may Davao City, particular sa may Quezon Boulevard, Philcris, Bukana area. So kahit nga pala hindi nyo itatanong, pero isi-share ko na lang na minsan pala akong nagtatrabaho sa area na to dito. Ang pangalan ho ng aking pinagtrabahoan ay Convenience Plaza Appliances. Parang Convenience Appliances Plaza. Basta ganun, no? Mayroong convenience na mayroong plaza, Appliance Plaza, convenience. Basta yun yung yun yung pinatatrabahoan ko natin dito sa area. So if I'm not mistaken, parang dito yun na bahagi. So wala na siya ngayon. So ito na nga yung naitayo ang Philcris, Philcris Centrale, na sabi nga nila ano daw to, dapat shopping mall, hotel, parang gano'n, no? Pero di ko alam sa anong kadahilanan, rason paano siya hindi natuloy magiging shopping mall. Kaya ginawa na siya ngayong call center, di ba? Which is okay rin naman kasi kumikita rin naman sila. Yan naman pinaka-aim talaga ng mga negosyante na kumita. So ibig sabihin, hindi talaga nila intention ang call center dapat ito ay magiging
ano sana talaga, mixed use development, no? Para siyang ano, no, para siyang Paragon Davao na meron siyang dapat, no, parang Paragon Davao dapat ito, no, meron siyang hotel, meron siyang condominium, tapos meron din siyang mga tindahan, no, mga retail shops, mga ganon. Pero ito yung naging nahitsura. So balikan ko yung dati kong pinatrabahoan, basta dito somewhere sa location na itong kinatatayuan itong Philcris Centrale. So ano yon, Appliance Plaza nga, no. So bali ang ginawa ko noon ano lang, parang maintenance yata kami noon, matagal na yun. Anong year ba yun? 2006. Oo. Ano yan magkano sahod ko noon? 95 pesos yata per day, pero ano lang ako, parang 2 linggo lang yata. Arawan yung sahod noon So yan, ako huminto din kasi yung uwian natin ay malayo, no? Bangkal, NHA Bangkal. So tapos magto-tourists pa ako noon. So magkano yung pamasahe, di ba? 8 pesos. Wala din, di ba? 90 pesos. So 8 pesos, dalawang sakay. 10, 8, 18 times 18, no? Times 2. So that's 36 pesos. Wala na matitira, di ba? Pero siyempre bata na ako noon. So hindi pa ganun ka needed yung pera. Kumbaga ano siya, hindi siya, sige, unahan kayo. So hindi pa siya ganun ka laki yung obligasyon, no? Kumbaga sarili pa lang iniisip. Ito yung hitsura ngayon, di ba? Ang dami ng mga establishment. Yan, for example, yan, vape shop. Vape shop na yan. Merong Bokpak Burger na kung saan yan ay Luzon brand. Basta galing yan sa ano, nagmumula yan sa Luzon, Cavite, Calabarzon area. Sikat yan doon. Tsaka sa NCR na rin. Convenience store, syempre atin yan, no? Central Convenience Store. Homegrown, Davao homegrown retail shops or retail chain, ganon. Marami diyang mga establishment na naidagdag sa lugar. So yun lang, no. Bali ang Davao City nga ay ang growing economy, Davao City's growing economy talaga tayo dito. Tapos ang kanyang ang lagay ngayon ay hindi pa talaga siya yung nakalipad pa, no. Parang eroplano ba na yung iba na-take off na, at ang iba naman ay na-reach na yung pinaka-peak. For example, NCR. Yung NCR or Metro Manila na yung pinaka-peak nila, no, pinakatugatog ng kanilang pinakatuktok ng kanilang progress ay naabot na, no, na sukdulan na, kumbaga naabot na, no, na-hit na nila. So kaya nag-develop ulit, no, ng panibagong metropolis na malapit sa Manila. So that's Clark Angeles, Pampanga, ganon. So gumagawa sila ng nagde-develop sila ng panibagong metropolitan area sa lugar, sa rehiyon or sa Luzon Island. Kasi nga punuan na ang Metro Manila. Pero dito sa Davao City, ang nangyari sa atin is pa lang, parang ang eroplano natin, airplane of progress is hindi pa talaga siya naka-take off. Nasa pa lang siya, no? Nasa runway pa lang. Umaandar pa lang. Actually hindi pa talaga nakapag-runway, no? Parang nagto-turn on pa lang ng engine. Kakasimula pa lang mag-turn on. So ibig sabihin, kung mayaman na ang Davao City ngayon sa inyong palagay, aantayin nyo, lalo na kung magiging presidente si BP Sara Duterte, syempre mawala yung ma-eradicate yung corruption, which is yun na talaga nagpapahirap, no? Nagbibigay talaga ng rason bakit hindi makapag-invest ang ating mga foreign investors sa Pilipinas, dahil nga wala silang kumpiyansa sa ating gobyerno na punong-puno ng corruption. So the moment na si BP Sara Duterte maging presidente, abay lalong magiging mayaman ang Davao City. Kasi nga ang dami pang mga lugar sa Davao City na pwedeng i-develop. So ito nga, for example, for instance, no, hindi talaga to iisipin or hindi natin aakalain na magkakaroon ng ganito kadaming mga establishment sa lugar na talagang kapaki-pakinabang nagpapayaman sa Davao City. O nga pala, ang na-miss ko dito sa lugar, maliban sa aking pinatatrabahoan dati na People's Appliance Plaza, kung tama man yung pagkabigkas ko doon, nami-miss ko yon. Tsaka itong meron silang lending corporation, itong Philcris. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam dyan, na mga taga Davao pero hindi alam, no, syempre yun ba, maraming pwedeng isipin ito pa kaysa alamin ko sino nang mamayari ng Central Convenience Store. So ang Central Convenience Store, Philcris Centrale, Central Warehouse Club, ano pa ba? Tatlo lang, no? Yan na nga, People's Appliance Plaza, tapos meron silang lending company dati. Hindi ko na alam kung existing pa ba sila ngayon. Basta dati dito yan somewhere, hindi ko na makita. So yun na, ulitin ko, namimiss ko yung yung lending office nila na yun.
Tapos yung aking pinagtatrabahoan na People's Convenience Plaza or People's Appliance Plaza, ganon. Tsaka yung mga nanghahatak. Oo, yung nanghahatak ba, nag-aagawan ng mga ahente ng mga dito, insurance. Oo, tsaka yung nanghahatak kasi para sa mga drug testing, neuro testing, ganon, no, para sa insurance nga. So, namimiss ko yung ganong eksena. Every time na dadaan ako dyan, iniiwasan ko talaga lagi. Tsaka straight lang yung tingin. Kasi nga, wala ka namang balak na kumuha ng insurance o magre-renew ng yung motor o yung masasakyan. Pero talagang hilay ka. Ang sisipag, ang gagaling ng mga ahente. Tapos yan, alikabok yan dati. Siyempre, di ko namimiss yung alikabok dati. Bakit naman, di ba? Ang sakit sa mata nun. Talagang nakakapuwing alikabok. Pero yan, wala na alikabok ng Davao City. Itong area na to dito, wala na alikabok. Tapos, mas malawak na yung kanyang kalsada. 6 lanes na siya, tapos meron pang bike lanes. Diba, ang ganda, no? Tapos ang linis pa. Tapos safe, tsaka mas maliwanag na. Kasi dati, madilim to dito, gawa nang wala namang establishments. Diba, ngayon, kita nyo na, Ang natira dito ay ang LTO, kung saan mas pinaganda ang opisina. Nice one. Ito lang, no? So, thank you for watching. Pinakita ko na sa inyo, ako yung namanghalan talaga at natutuwa sa lugar na to na na-develop na dati walang wala siya. Ibig ko sabihin, yan na nga, People's Appliance Plaza lang, tsaka yung convenience store yung andito. Ngayon, marami ng mga nakikita mga establishments. So, congratulations mga taga Davao City, kahit paano, no? Beneficiary ho tayo sa mga progress na kagaya ho nito, mga establishments and infrastructure. Kasi, trabaho, no? It means jobs.